Sa video natin ngayon ay ikikwento ko sa inyo ang thriller crime movie noong 2015 na pinamagatang Lethal Seduction. Nagsimula ang movie sa main character na si Mark at kasama niya ang kanyang best friend na si Walter. Pagkadating sa kanilang bahay ay na-surprise siya dahil may birthday party pala na inihanda ang kanyang ina para sa kanyang ika-18th birthday. Kahit nasa party lahat ng kanyang mga kaibigan ay kay Melanie lang siya nakafocus dahil matagal na niya itong crush at dahil sa lakas ng tama niya kay Melanie ay madalas napapatulala siya dito lalo na ngayong nakabikini lang si Melanie para sa pool party na gaganapin. Habang naglalangoy si Melanie ay pinapanood lang ito ni Mark kaya nilapitan siya ni Walter at binigyan siya ng idea na kailangan niyang mapaalis muna ang kanyang ina sa kanilang bahay para mamayang gabi ay masolo ni Mark si Melanie. Inisip muna ni Mark ng mabuti kung magagawa niya nga ba ito dahil overprotected sa kanya si Tanya dahil only child naman siya at namatay na rin ang kanyang ama kaya ganito na lang ang paghihigpit ni Tanya sa kanya. Naalala niya si Randy na may gusto sa kanyang ina kaya pinapunta niya ito sa kanilang bahay para sabihin dito na akitin ang kanyang ina sa dinner date. Gumana naman ang kanyang plano kaya sinabi ni Mark kina Walter na pwede na silang pumunta sa bahay ni na Mark. Naghanda ang magkaibigan ng maiinom para kay Melanie at sa kaibigan nito. Kahit hindi kagwapuhan ay malakas ang loob ni Walter na halikan ang kaibigan ni Melanie at hindi naman ito nagalit. Si Mark naman ay hindi makakibo at hindi man lang magawang kausapin si Melanie. Hindi rin nagtagal ay kumatok ang kanilang kapitbahay na si Deacon para alukin sila na magbasa ng Bible. Ang totoo ay pinakiusapan nito ni Tanya na pumunta sa kanilang bahay para matingnan ang kanyang anak na si Mark, ganito ka-overprotective ang kanyang ina. Hindi rin naman nagtagal si Deacon at umalis na rin nang malaman nitong wala namang ginagawang masama ang magbabarkada. Kinaumagahan ay inutusan ni Tanya si Mark na bumili sa pinakamalapit na store para sa kakailanganin nitong kagamitan. Dito nakita ni Mark si Carissa, mas matanda ito sa kanya at nasa middle age na rin. Pero kahit malaki ang agwat sa edad nila ay pareho silang attracted sa isa't isa kaya nagkaroon sila ng small talks bago umalis si Carissa. Nagpang-abot pa ang dalawa sa parking lot at nag-offer si Carissa kay Mark na ihahatid na ito sa kanila pero tumanggi naman si Mark. Kaya nagtanong na lang si Carissa kung pwede ba siyang tulungan na mapalitan ng shower head nito sa kanilang bathroom at dahil nagagandahan talaga si Mark dito ay pumayag siya. Habang inaayos ni Mark ang shower ay pumasok na sa loob si Carissa at may dala itong beer para ibigay kay Mark. At nang maayos na ni Mark ang shower ay biglang nagtanggal ng robe si Carissa sa harap ni Mark kaya napatilig na lang ito. Pumasok na sa loob si Carissa para maligo at tinanong niya si Mark kung gusto ba nitong sumabay. Hindi na rin nakatanggi si Mark kaya pumasok na rin siya sa loob at nagsimula ng maglaro ng injection game ang dalawa. Sa kasunod na umaga ay pumunta si Mark kina Walter para ikwento dito ang nangyari at hindi rin ito maiwasan na mapangiti dahil fresh na fresh pa sa kanyang isipan ang nangyari sa kanila ni Carissa. Nang gabi ring iyon ay pormado si Mark dahil may date silang dalawa ni Carissa. Nagtanong naman si Tanya kung sino ang ka-date niya at kung saan pero hindi sinagot ni Mark ang tanong ng kanyang ina. Si Randy naman ay hindi nagustuhan ang ugali ni Tanya na masyadong kinokontrol ang buhay ni Mark at gusto pang alamin ang private life ni Mark kahit nasa tamang edad naman na ito. Sa bar nag-date sina Mark at Carissa at dito niya rin nalaman na halos magkaedad lang pala si Carissa at ang kanyang ina. Ayon kay Carissa ay namatay na lang ang kanyang asawa kaya lahat ng pera at ari-arian nito ay napapante sa kanya. Pinanggako rin ni Tanya na bibigyan siya ng trabaho dahil gustong-gusto pala ni Mark ang gumawa ng mga software. Nang mag-CR si Carissa ay may binulong ito kay Mark na ikinatuwa naman nito. Habang nasa CR si Carissa ay lumapit ang lalaki kay Mark at sinabing lumayo na kay Carissa dahil delikado pero hindi naman niya ito pinansin. Kinaumagahan ay pinagalitan siya ng kanyang ina dahil late na siya nakauwi pero matigas na ang ulo ngayon ni Mark dahil na rin kay Carissa. Halos nakalimutan na rin niya ang ultimate crush niya na si Melanie at halos tumira na si Mark kina Carissa para makasama ito ng matagal. Isang gabi ay pumunta si Tanya sa bahay ni na Mark para makasama sa dinner sina Tanya at Randy. Halata kay Tanya na hindi siya komportable kay Carissa at sinimulan na rin niya itong sigawan dahil hindi niya gusto ang mga sinasabi nito. Nagalit din naman si Carissa kaya umalis ito pero sinundan siya ni Mark. Dito sinabi ni Carissa na wag nang makinig sa kanyang ina at sumama na lang sa kanya. Hindi nagustuhan ni Tanya na mas pinili ni Mark ang sumama kay Carissa at hindi umuwi sa kanilang bahay. Sa pool ay sinabi ni Carissa na may gusto siyang gawin kay Mark kaya pinoses niya ito sa tabi ng pool at dito sila naglaro ng injection game. Si Tanya naman ay nagre-research dahil gusto niyang malaman ang background ni Carissa. Dito niya nalaman na ang asawa pala nito ay matanda at nang mamatay ang matanda ay napapunta na kay Carissa lahat ng pera nito.
Pumunta na rin si Tanya sa bahay ni Carissa pero hindi siya nito pinayagan na makapasok at makausap si Mark dahil ayon dito ay gusto na niyang asawahin si Mark para magawa niya ang gusto niya dito. Hindi naman na nakipagtalo si Tanya dahil alam niyang pinalaki niya ng tama ang kanyang anak at umaasang marirealize din ni Mark na hindi tama ang kanyang ginagawa. Si Mark naman ay walang idea na nasa labas na pala ang kanyang ina at habang nagbibihis ay nakita niya ang baril sa closet ni Carissa. Nang makaalis na si Tanya ay kinausap ni Carissa si Mark para sabihan na magsama na silang dalawa pero tinanggihan naman ito ni Mark dahil ayon dito ay malapit na ang kanilang pasok sa college. Dahil din malapit nang matapos ang kanilang bakasyon ay gusto rin ni Mark na makasama ang kanyang ina para makabonding ito. Hindi nagustuhan ni Carissa ang desisyon na ito ni Mark kaya umalis siya at sinabi kay Mark na umalis na rin sa kanyang bahay. Sinabi ni Mark ang kanyang sitwasyon kay Walter, ayon sa kanya ay gusto niyang magsama na sila ni Carissa pero hindi pwede. Nagalit naman sa kanya si Walter at sinabing kung siya ang nasa sitwasyon ni Mark ay hindi siya magdadalawang isip na piliin si Carissa. Si Tanya naman ay nakakuha ng idea na kausapin si Melanie at gumawa ng paraan para maging close ang dalawa ni Mark. Nang araw ng date ng dalawa ay bumalik ulit ang paghanga ni Mark kay Melanie at nagkaroon pa sila ng moment sa isa't isa. Dahil dito ay natuwa si Tanya pero si Carissa naman ay hindi. Inabangan niya si Melanie sa kotse nito at pinagbawalan na makipagkita ulit kay Mark dahil kung hindi ay papatayin siya nito. Hiniwa rin ni Carissa ang pisngi ni Melanie bago ito umalis. Sinabi ni Mark kay Walter na gusto na niyang makipag-break kay Carissa para maligawan si Melanie. Dahil sa nalaman ni Walter ay sinubukan niyang dumiskarte kay Carissa dahil trip niya rin ito pero habang nakaupo siya ay kinuha ni Carissa ang kutsilyo. Nalipat ang scene kina Mark at Melanie na nag-uusap, ayaw ipakita ni Melanie ang kanyang mukha kay Mark dahil sa sugat na ginawa sa kanya ni Carissa. Sinabi rin ni Melanie na ayaw na niyang makita si Mark na ikinagulat naman ni Mark. Tumawag din si Carissa kay Mark para sabihin na may meeting sila sa isang programmer para sa application na gustong gawin ni Mark. Sa meeting ay diniscuss nila ang project at natuwa naman si Mark pero sinabi niya kay Carissa na gusto niyang magkaroon ng project sa sarili niyang mga paa at ayaw umasa sa tulong ni Carissa. Nang aalis na si Mark ay hinampos siya sa ulo ni Carissa kaya nawalan siya ng malay at pagkagising niya ay nasa loob na sila ng sauna at nakatali na siya. Nagmakaawa siya kay Carissa na tanggalin na siya sa pagkakatali pero hindi siya nito pinansin at sinimulan na rin siyang tusukin ng mainit na poker. Nag-aalala naman na si Tanya dahil 24 hours nang hindi umuwi si Mark, ilang saglit din ay nakatanggap siya ng text mula kay Mark pero ang totoo ay si Carissa ang gumagamit sa cellphone ni Mark. Pumunta si Tanya sa bahay ni Carissa at sa mga oras na ito ay pinapasok na siya ni Carissa at nag-offer pa sa kanya ng maiinom. Hindi na rin pinatagal ni Carissa ang totoo niyang plano at nilabas na niya ang kanyang baril at inutusan si Tanya na iposas ang sarili nito. Dinala rin ni Carissa si Tanya sa sauna kung nasaan si Mark. Pinaliwanag ni Carissa na may isang bala ang baril at kailangang pumili ni Tanya kung sino ang kanyang papatayin. Iniwan din sila ni Carissa pati ang baril sa sahig para makapag-isip-isip si Tanya kung ano ang desisyon nito. Papatayin na sana ni Tanya ang kanyang sarili para makalabas na si Mark pero nakaisip siya ng paraan. Nagpatay-patayan siya sa sahig at nang pumasok si Carissa para tingnan siya ay dito na niya ito sinugod at nag-away ang dalawa. Nagawang makalabas ng mag-ina pero sumunod naman sa kanila si Carissa. Nang papatayin na sila nito ay dumating naman si Randy para sibatin ng bakal si Carissa dahilan ng pagkamatay nito. Nalipat ang scene na magkakasama sina Walter, Mark, Melanie, Randy at Tanya dahil naglilipat na ng gamit ang tatlong kabataan para sa kanilang college study. Hindi na rin masyadong kinokontrol ni Tanya ang kanyang anak at pinapayagan na si Mark sa mga kagustuhan nito. Ilang minuto rin ay dumating na ang girlfriend ni Walter na isa ring matandang babae at hindi na natuto sa nangyari kay Mark. Dito na rin nagtatapos ang movie na Lethal Seduction. Maraming salamat sa panunood.